At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito ay pag-usapan nga natin itong ancient robot at yung sinasabing nasa likod o nasa loob pala nito. So not sure kung alam nyo o familiar kayo sa theory na to, but anyways ay bago nga tayo magsimula ay kung bago ka pa lang sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman po at ulit ay maraming salamat sa paghihintay. So huwag na natin patagalin pa, simulan na natin yan. At so nung ipinakita nga sa atin o inintroduce itong robot na to ay sinabi nga ni Dr. Vegapunk na isang ancient robot, so isang bakal lang ganyan. Pero nakita nga natin itong si Luffy nung inaakyat niya, itong si ancient robot ay sabi niya nga dyan na wala siyang makakitang pindutan, kaya nga tulungan siya ni Dr. Vegapunk o neto ng mga kasama niya kung paano siya makakapasok dyan sa loob ng ancient robot na yan. So kaya ngayon ang tanong, paano kaya o what if kung itong ancient robot na to ay may kaluluwa talaga yan o di naman kaya meron talagang kung sino yung nasa loob niyan, at yung pinagsasuspetyahang nasa loob niyan ay etong si Elbaf na nga, yung Diyos ng mga higante. So paano nangyari yon? At so now, kung babalikan nga natin itong si Lilith ay unang-una pa man din ay sinasabi niya na nga yung patungkol sa primal desire. So itong si primal desire, yung concept niyan ay yung hindi mo nga raw talaga pwedeng fully o kunin ng buo yung isang kaluluwa ng isang bagay o i-override yan. So kumbaga, hindi pwedeng i-erase fully yung isang kaluluwa o patungan yan. So kaya naman, pwedeng etong araw yung dahilan. Kaya etong si Kuma, nakikita natin na nakakagalaw pa rin siya kahit nga na sinabi ni Saturn na trigger niya na yung button dito kay Kuma para patigilin yan. Pero eto nga nagwapar ni Kuma, napuntahan si Bonnie at iligtas yan. At maliban pa nga dyan, pati dito kahit sa mga Seraphim ay may mga ganyang pangyayari din. Yung nagugulat nga sila Dr. Vegapunk kung bakit may kakatuwang kinikilos etong si Seraphim na boa kahit na hindi naman daw siya nakaprogram na gawin yung isang bagay na yun. So ito naman ay sinasabi nga na kasi meron yan dugo nga nito ni Boa Hancock. So kaya nga itong si Seraphim na boa parang may gusto-gusto rin siya dyan kay Luffy, di ba nakikita natin. At so ngayon balik dito kay Ancient Robot, ang sinasabi tuloy ngayon na hindi kaya baka during nung Void Century yung mga scientist noon ay ganito rin yung ginawa kay Ancient Robot, experimentuhan din siya katulad ng ginawa ni Dr. Vegapunk dito kay Kuma. So yung pag-experiment patungkol sa mga robot o yung sa paggawa ng mga robotics ganyan ay matagal na nga raw yan ginagawa, at ang patunay nga niyan ay yung sa panahon pa nito nung sa pagdating ng mga tinatawag na winged races na galing nga sa buwan. So dito makikita naman natin, alam natin na itong mga races na to nag-experiment nga sila nung patungkol sa mga robot ganyan. Pero sa kabila ng mga pag-experiment na yan ay talagang hindi naman maiiwasan yung tinatawag nga na pagka-fail o failure ganyan. So ito naman talaga yung madalas na na-experience o na-encounter ng mga scientist, yung magkaroon ng fail dyan nga sa isa sa mga ginagawa nila. So hindi nga lang dun sa isa sa mga ginagawa nila, minsan sa marami pa. At ito nga, yan din yung sinasabi nito ni Dr. Vegapunk. Pero ang pinagbigyan o ang binigyang diin dito ay yung patungkol naman kay Judge. Yung sinasabi niya na isang failure nga etong si Sanji. At so kaya ang ginawa niya dito ay nilagyan niya ng iron mask etong si Sanji at ikinulong niya pa yan. So kasi ang sinasabi nga dito para kay Judge, yung existence pa lang ng isang failure ay krimen na yan At ayun nga, dahil sa tingin niya na isang failure etong si Sanji, kaya ito yung parusa na ginawa niya para dyan kay Sanji. At so now, in connection dito kay Ancient Robot, dahil sinasabi nga na yung existence pa lang ng isang failure ay krimen na, kaya possible kaya na yung nangyari nga dito kay Elbaf ay pinag-eksperimentohan nga yan ng mga scientist at nag-fail sila sa experiment dito ngayon kay Elbaf. At sa dahil nga sa nag-fail sila, ang tingin nila ngayon dito kay Elbaf ay isang failure. So ngayon, yung parusang binigay nila ay sa Elbaf yung ikinulong ngayon dito sa loob ng Ancient Robot. So parang sa katulad nga lang nung sa ginawa ni Judge dyan kay Sanji, na kinulong na ngayon o pinarusahan niyan kasi nga failure daw si Sanji. So ito ay medyo possible pwedeng mangyari kasi nga ilang beses tayo nakakita sa mga anime Hindi lang dito kay One Piece
na kapag failure nga yung experiment nila, yung trato nila dun sa subject nila ay parang basura, wala lang kwenta, ganyan. So it's either tinatapon na lang o pinaparusahan nga yung failure na subject nila, ganyan. At so ngayon ang tanong ay bakit nga ba pinag-eeksperimentohan etong mga higante, para saan? So yung pinagbasehang sagot naman dito ay makikita dito sa sagot naman nilo. So ang sabi nga nilo dito kay Robin na noon pa man din etong world government ay nag-experiment sila patungkol sa mga higante dahil gusto nilang gumawa ng isang army na binubuo ng mga puro higante, ganyan. So sabi nga nila hanggang ngayon ay project pa rin naman yan ng world government. Pero dahil nga dito kaya sinasabi na posible during din nung sa panahon nung sa Void Century, yung mga scientist ay pwedeng ganito rin yung nasa isip nila o yung plano nila na bumuo nga rin ng army na consist ng mga higante. Pero yun nga lang, since na nag-failure nga raw o naging fail yung pag-experiment dyan kay Elbaf, kaya ang kinabagsakan nga ay yung sa dito na kinulong siya ngayon kay Ancient Robot. At so now, ngayon nakita natin na gumagalaw etong si Ancient Robot kasabay nung sa pagtibok ng puso ni Luffy. So yung sinasabi namang dahilan dyan, dahil nga etong si Elbaf, possible na may alam siya o kilala niya etong si Sun God Mika. So somehow, inabot ni Elbaf etong ang existence din ni Sun God Mika. So ito possible naman pwede mangyari if ever na meron ngang higante dyan sa loob ng Ancient Robot. Kasi nga naman alam natin na mahaba talaga yung lifespan ng mga higante. Kaya pwede na talagang inabot niya etong si Sun God Mika. So kaya nga siya nagre-react ngayon dyan. But then ay pagkatapos niyan is yan guys, so hanggang dito lang itong video natin na to. At so ayan guys, ay kayo ba sa tingin nyo si Elbaf talaga yung nasa loob ng Ancient Robot na to, yung Diyos nga ng mga higante? Pero yun pala ay yun muna yung tanong, sa tingin nyo ba ay meron akong sino na nasa loob niyang Ancient Robot, o sa tingin nyo ay wala talagang laman yan, talagang purely na robot lang itong si Ancient Robot? So kung ako lang naman ay sa tingin ko medyo stretch talaga itong theory na to. So although goods naman, pero yun nga may pagka-stretch kasi lalo na kung sasabihin na si Elbaf yung Diyos ng mga higante, siya yung nasa loob nito ng Ancient Robot. So parang medyo maglilin pa ako dun sa sinasabi sa nangyari dito sa mga Seraphim, o dito particularly sa Seraphim na Bowa na to, na may kinikilo siya nakakatuwa kasi nga may dugo yan ito ni Bowa Hancock. So pwedeng mas possible kung ipipilit na si Elbaf yun nandito, dugo lang ni Elbaf yung pwedeng nandito nga sa robot na to o sa Ancient Robot na to, kaya pwedeng gumagalaw pa rin yan ng kakatuwa yung hindi inaasahan ng mga scientist, ganyan. So parang katulad nga lang dito sa mga Seraphim. At so ayan, kayo na nga bahala kung maglilin kayo dito sa theory na to o hindi. Pero yun pala, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like kung natuwa kayo sa video natin na to. So yun lang naman, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay One Piece natin. So lagi mag-ingat, God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.